if we may talk on three things, no? Maybe we will talk of Herod and David, the similarities and differences. We talk of Herodias, and we talk of John the Baptist. Anong gusto niyong unahin? Si David, na? Si David at saka si Herod. Pareho silang adulterer, no? Pinapatay. No? Imagine, si Herod, kinuha niya si Bathsheba, asawa ni Uriah, at pinapatay. Nag-anak si Haring Solomon, the wisdom of Solomon. Kahit na mali na nga, pinagpala pa yung anak, one of those with the greatest of all wisdom. So that was how adulterous and how great, and at the same time how horrible he is, how big a sinner he is. Herod, as we all know, di ba? Si Herod talaga naman big time sinner. Sabi niya, mas mabuti pa maging alaga na hayop si Herod kaysa maging asawa mo, anak niya. Kasi pinapapatay niya yung anak niya at yung asawa niya. Kasi walang safe sa kanya. Pag hari ka, very insecure ka Baka kunin yung iyong titulo. So pati yung anak mo, pinapapatay mo para wala kang karibal. Remember? 2 years and below, pinapatay niya lahat. Kaya ano man yung patayin mo yung anak mo, kung kaya mo pumatay ng gano'ng karaming bata na 2 years and below, makikita mo anong klaseng kaluluwa. Although you will see, he was so interested to listen to John. Kahit na masakit, he was so interested to listen to John. So nakita mo sa loob niya, naglalaban pa rin yung kabutihan at ang kasamaan. May kabutihan pa rin. Kahit na gano'n kadilim yung budhi niya, meron pa rin liwanag. Because he was searching for the truth in the words of John the Baptist. Pero ang kaibahan nung dalawa, nagbalik loob si David, si Herod hindi naman Kaya the greatest of all kings of the Jews is still King David. Kung saan galing si Jesus. Yun yung ninuno ni Jesus, si Haring David. So we thank God, we thank God for this beautiful transformation. The repentance na lahat naman tayo makasalanan pero ang tunay na pagbabalik loob ang hamon para sa atin. At nagbalik loob nga si David, samantalang si Herod, hindi. So we talk about David. And then we talk about Herodias. Si Herodias, as you heard in the middle of the gospel, held the grudge. Ano yung grudge? Sama ng loob. Sama ng loob. Kita mo yung sama ng loob na yan? Nasa loob. Nasa loob, ha? Nabuburo. Isang araw, puputok na lang. Sasabog na lang. Kunyari, yung inggit na yan, yung galit na yan, yung unforgiveness na yan, pag pinatagal mo, delikado. Napakadelikado. It just might explode one day. So, yung sama ng loob nandoon, nakatago. Galit na galit siya. Gusto niya papatay si John the Baptist. Pero hindi niya kaya patayin kasi bilib na bilib nga si Herod sa kanya Gustong-gusto makinig si Herod sa kanya Pero isang beses, nagkaroon ng pagkakataon, alam naman ng demonyo, gagawa, maghahanap ng butas para makapasok. Pag nakapasok si Satanas, patay. Sumayaw yung kanyang anak. Anong klaseng sayaw kaya yun? Para sabihin, imagine even half of my kingdom. Pero ang pinili niya, dahil sa grudge, dahil sa sama ng loob, pinili niya ulo ni Juan Bautista. Ganyong katindi yung galit niya. Isipin mo, ipagpalit mo ulo sa kalahati ng paghahari. Imagine, half of the kingdom, pinagpalit niya dahil sa sama ng loob na naging hatred. Hatred. That is what it will do to all of us. If we do not let go of our grudge, that unforgiveness, hatred, it will become, eventually, one day, it will lead us to murder. Perhaps not by stabbing with our tongue. Yung mga galit-galit natin sa ating mga puso. Naku,
papatayin natin yung ating kapwa if we are not careful. Knowingly or unknowingly, dahil sa chismis, dahil sa marites at tolits, pumapatay tayo sa ating mga puso. Be very careful. Then we talk of John the Baptist. Si John the Baptist, ang pakay lang naman ni John the Baptist, huwag mo kunin yung asawa ng kapatid mo. Kasi mali yan. Tama naman eh. Ano mapapala niya? Mapupunta ba sa kanya si Herodias? Wala naman siya mapapala eh. Ang kanyang pakay lang, tumulong para maituwid. At ganyan din yung mga tao tumutulong sa atin para matuwid tayo. Pero pag sinabihan ka, tama na yung pagchichismis. Papatayin kita. Tama na yung kurakot. Papatayin kita. Pag winarningan mo para sa kabutihan natin, for our own good, we will be killed. Gumagawa lang tayo ng mabuti, papatayin pa tayo. Katulad ng mga martir ngayon, they were asked to share the good news of Jesus Christ in Japan, in Nagasaki. Pero, sabi ng mga Hapon, naku, no? Kasi gusto tayo salakayin ng West, ng mga Europeans. Kaya, yung mga paring iyan, yung mga Heswita, yung mga Pransiskano, mga ano yan, spiya para makapasok, kunyari religion, pero para makapasok ang banyaga. Kaya isa sa maraming paraan, kaya ipinapatay. There are many reasons, but one of them, so we thank God for these beautiful reminders of the Herods and the Davids in us. We thank God for the Herodias in us. Grudge, sama ng loob. Pag hindi mo patayin yan at tanggalin yung ugat, isang araw, puputok yan. No? And we talk of the John the Baptist in us. And with the help of our saints, Pedro Bautista, Paul Miki, and companions, we pray that we may listen to the beautiful examples the good Lord has given us.